2025, ang galing at dedigasyon ng Radyo Pilipinas. Patunay ito ng tapat na paghatid ng serbisyo sa mga Pilipino, maparadyo, TV at maging sa makabagong paraan ng paghahatid ng balita sa mundo ng social media. Sa pangunguna ni Presidential Broadcast Service Director Dindo Amparo, kasama ang lahat ng kawani ng Radyo Pilipinas. Inaalay namin ang pagkilalang ito sa bawat Pilipinong aming pinaglilingkuran. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Magandang agam, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako ang inyong kapatid sa Himpapawid, Onin Miranda. Narito na ang programa maghatid ng mga balita at impormasyon tungkol sa siyensya, teknolohiya at inobasyon. Kukonekta sa bawat Pilipino sa anumang sulok ng mundo. Coconut at Pilipino sa anumang sulok ng mundo. Dala ang mga programa at proyekto ng Department of Science and Technology. Ako ang inyong lingkod, Secretary Renato Silidub Jr. Ito ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. Sek, magandang agam po. Magandang agham, Onin, at sa lahat ng ating mga kakonect. At para lahat tayo makakonect, mga kaibigan, oras na para pakinggan ang mga naging kaganapan sa DOST sa linggo daan straight from the SNT Authority ng bansa. DOST Secretary Renato Yusilidum Jr. Nung Lunes ay pinangunahan natin ng isa sa mga conference, media conference patungkol sa kinakaharap na problema sa African Swine Fever o ASF. Ito ay tinawag na Pig-Usapan, Agham, Teknolohiya at Inobasyon laban sa ASF. Kinahapon na naman ay ang State of the Nation Address ng ating Pangulo. Nabanggit po ng Pangulo ang mga pangunahing programa ng DOST, lalo na sa agrikultura, mga invensyon, disaster prevention at mitigation. Martes naman ay naging bahagi tayo ng post-SONA discussion sa environmental protection and disaster risk reduction. Mula Miyerkules naman hanggang kahapon ay nasa Caraga region tayo para pangunahan ang Regional Science, Technology and Innovation Week celebration. Ilan sa mga nilaunch na proyekto doon ay ang Innovation Hubs, Rum Distillery, Metals Engineering and Innovation Center, at Advanced Manufacturing Center at ganoon din ang Technology Business Incubation Center at iHub. Alright, maraming salamat po, Sir Rene. Abangan niyo po mamaya ang magiging report ng DOST kaugnay sa post-SONA ng ating Pangulo. Pero Secretary, pwede niyo ba kami bigyan ng konti pang detalye tungkol sa naging usapan po ninyo sa African Swine Fever? Well, meron tayong mga na-discover sa pamamagitan ng Industrial Technology Development Institute at ang Bioassets Corporation na tinulungan ng DOST. Una, para mapabilis at mapadali ang pagsample ng mga baboy na may sakit, ay meron po tayong na-develop na tawag ay tuslob, yes, upang masampulan ang mga blood na extracted from the pigs, no? At makuha yung DNA. At meron namang PCR kit na dinevelop din ng ITDI para mapabilis ang pagdetermina kung may sakit nga yung baboy. Ang Bioassets naman ay isa sa mga startup company na tinulungan natin at sila nakadevelop ng biocontainment laboratory para on-site. Pwede silang pumunta sa mga lugar na may mga alaga
at titingnan nila kung merong mga sakit yon. Napaka-importante ito upang hindi magkahawaan at hindi nadalhin sa ibang lugar at madala pa yung mga virus. Dati po, wala naman sa Pilipinas po yan, di ho ba? Recent lang yan. Kaya isa yan sa mga sakit na kailangan panghanapan ng bakuna at hindi ganun kadali ang paggawa ng bakuna kasi kailangan mong malaman muna yung strain ng ASF na nandito na sa Pilipinas para angkop yung bakunang gagawin. Ayan. Alright, maraming salamat po sa kanya. At narito na ang iba pang napapanahong Balitagam. Ito ang Balitang Rapidos. Masigasig na isinusulong ng DOST ang kampanya upang ipakilala ang Project Smarter Approaches to Reinvigorate Agriculture as an Industry o Project Sara sa Eastern Visayas para makatulong na mapataas ang ani ng mga produktong pang-agrikultura sa reyon. Ayon kay DOST Eastern Visayas Regional Director John Glenn, nakatanggap ang proyekto ng 32 milyong pisong pondo sa loob ng 4 na taon simula 2024 na ipamahagi sa 6 na lalawigan. Itinuturing ang inisyatiba bilang pinakamabilis na paraan upang i-digitize ang agrikultura. Ang Project Saray ay naglalayong gumawa ng mga paalala sa 6 na katuon sa palay, mais, saging, niyog, kape, kakao, tubo, soya at kamatis. Nakatuon ng mga paalala sa ani sa pamamagitan ng pagkuha ng lokal na datos ng panahon at mga forecast na nagtagtuyot, partikular sa nutrisyon, tubig at maagap na pagmamanmaan sa peste at sakit. Sa kasalukuyan, meron lamang 2 adapters ang proyekto, ang pamahalaan ng lalawigan ng Leyte at ang munisipalidad ng Bobon, Northern Samar. Sa iba pang Balitagam, nakatagdang maglunsad sa Northern Mindanao, DOST-10, ng isang government-funded 3-dimensional or 3D laboratory upang makatulong sa mga startup na kumpanya at inventor sa rehiyon. Ang Advanced Manufacturing Center o AMCen ay nakatagdang maging sentro ng paggawa sa Northern Mindanao. Magbibigay ito ng iba't ibang makabagong serbisyo kabilang ang mga 3D printing, mabilis na paggawa ng prototype, reverse engineering at pananaliksik sa materyales. Ang mga serbisyong ito ay magiging accessible sa mga micro, small at medium enterprises, MSMEs, mga akademikong institusyon at mga lokal na komunidad. Ang AMCen ay pinamamahalaan ng DOST Metals Industry Research and Development Center, MIRDC, sa pagkikipagtulungan ng Industrial Technology Development Institute. Ang mga teknolohiyang inilalabas nito ay hindi lamang para sa industriya, kundi layuning paunlarin ang mga sektor tulad ng agrikultura, pangangalaga sa kalusugan at paghahanda sa sakuna. Sa bagong Pilipinas, ang agham ay ramdam. Ito ang binigyan diin ni DOST Secretary Renato Yusilidum Jr. sa isinagawang post-SONA discussions. Tinalakay dito ang iba't ibang inisyatibo at programa ng DOST na siyang ibinida ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang 4th State of the Nation Address. Balikan natin ang ulat na yan mula kay DOST TV correspondent Christian Caragayan. Sa tulong ng DOST, ginagamit natin ang mga magagandang dulot ng agham tulad ng mga nadiskubre at nagawa ng ating mga siyentipiko at inventor. Yan ang naging mainit na pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address o SONA ukol sa naging mahalagang kontribusyon ng Department of Science and Technology o DOST sa pagpapaunlad ng bansa. Matapos ang naging SONA ng Pangulo, masinsinan din pinag-usapan ang mga programang may kinalaman sa paghahanda sa sakuna at maging sa pangangalaga ng kalikasan. Isa sa mga dumalo sa diskusyon, si DOST Secretary Renato Solidum Jr. Kami sa Department of Science and Technology at ng buong scientific community ay naniniwala na ang Pilipinas sa ngayon ay, ang tingin sa atin ay biktima parate ng mga kalamidad, climate change, lindol, pagsabog ng bulkan. Pero sa siyensya, teknolohiya at inobasyon at maigting na pagtutulungan at disiplina, ang mga Pilipino ay pwedeng manalo sa mga posibleng trahedya. We can become victors and not victims of disasters. Kabilang sa ibinida ni Secretary Solidum ang pagpapaigting at pagmomodernisa sa mga kagamitan ng DOST FIVOX at Pag-asa.
para sa masusing pagbabantay ng ahensya sa banta ng mga bagyo, lindol, tsunami at maging sa pagsabog ng bulkan. Nitong nagdaang Kongreso naisabatas din ang Republic Act No. 2180 o ang FIVOX Modernization Act. Sa pamamagitan ng bagong batas na ito, inaasahang mas mapaghuhusayan pa ang kakayahan ng DOST FIVOX sa pagbabantay ng aktibidad ng mga bulkan sa bansa at sa posibleng banta ng mga lindol at tsunami. Dito na pumapasok yung monitoring systems na minomodernize po natin at kami nagpapasalamat sa patuloy na pagsuporta sa Pag-asa at FIVOX. Marami tayong mga Doppler radar, kailangan din siguraduhin na dagdagan pa natin ito. Ganon din po sa pag-modernize ngayon ng FIVOX, dadagdagan pa ang mga seismic stations, 125 na, gagawin po yung mas marami. Siguro mga 300 ang gusto nating abutin. Dadagan pa natin yung mga malalakas na lindol ay dapat nating masubukan na malaman kaagad kung nasaan yung lindol na yon, baka magka-tsunami. So dadagdagan po natin ng mas marami pa. Gusto namin mga 400 at dadamihan pa yung mga tsunami warning stations. Bukod sa disaster response ng DOST, nakaagapay din ang ahensya sa pagbuo ng teknolohiyang nakatuon sa kalusugan ng ating mga kababayan. Gaya na lang ng itinayong water desalination facility sa Silaki Island sa Bolinao, Pangasinan. Sagot yan sa matagal ng problema ng mga residente roon sa pagkakaroon ng malinis at ligtas na inumin tubig. Meron po tayong ginagawa ngayon na mga pamamaraan para malinis ang tubig. Public good na po siya, Safe Waters ang brand. Yung desalination, mahigit sang dosena, mga 20 na siguro ang nalagay natin sa mga islands na desalination para ready sila sa disaster. Ngayong panahon ng pagulan at pagbaha, malaking problema rin ng bansa ang naiipong mga basura. Kaya ang tugon ng DOST ay isang makabagong material recovery facility para maisulong ang mas maayos na pamamahala ng basura at sa pagko-convert nito sa mas napapakinabangan at napagkakakitaan pang produkto. Sa bagong Pilipinas, ang agham ay ramdam. Yan po ang ating pangako. Paano po natin gagawin to? Sa siyensya, teknolohiya at inobasyon, mga negosyo nyo ay tsakikita. Sa industriya, aarangkada. Ang kalusugan ay sisigla, ang pagsasaka ay sasagana. Sa mga kabataan, may scholarship po tayo sa Science, Technology, Engineering, Mathematics. Ang bukas nyo ay may pag-asa. Kaya, pangako po natin, sa kasulukuyang administrasyon, ang hagam ay ramdam. Ako po si Christian Caragayan, delivering science for the people. One DOST for you. Maraming salamat, Christian Caragayan, at yan pong ating mga balitang rapidos. Abangan, tubig na nagpapatalino. Pwede, ano nga ba itong imbensyon o inobasyon na malaki ang bag sa pagtugon sa iodine deficiency ng mga Pilipino? Pag-usapan natin yan kasama ang ating mga eksperto. Manatili nakatutok, magbabalik agad ang Radyo Siyensya. Sa DOST, konektado ka. Bayang News Nationwide. Balitang pambansa. Sa ulo ng ating pinakamalawak na pagbabalita. ang radyo ng Pilipinas. Radio Pilipinas. Balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Ang radyo ng publiko. Radio Publiko. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band. Magkaisa, magtulungan para sa pag-unlad ng ating bansa. Radio Pilipinas. Radio Publiko sa 104.3 The Capital. Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radio Pilipinas. Radio Publiko and The Capital. Ang boses ng Pangulo. Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration. Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Radio Pilipinas, Radio Publiko sa 104.3 The Capital. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na.
Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Discover, learn, and grow. Alamin ang mga alok na serbisyo mula sa gobyerno. Radyo Siyensya. Dito sa Radyo Pilipinas. Nagbabalik po ang Radyo Siyensya. Ito na ang ating kwentong SNT. Tatalakayin natin ang isang seryosong issue na nakaapekto sa kalusugan ng ating mga kabayan, ang iodine deficiency sa bansa. At ano ang tugon ng DOST para rito? Alamin natin ang dinevelop ng DOST FNRI o Food and Nutrition Research Institute na tubig talino na maaaring inumin para mapataas ang iodine intake ng mga Pilipino. Kasama natin ngayon si John Lester Ramirez, Science Research Specialist 1 mula sa DOST FNRI. Magandang araw, John. Magandang araw po. Ano ba itong tubig talino at paano ito nakakatulong sa paglaban sa iodine deficiency? Ang tubig talino po, bilang tugon po ng aming ahensya ng DOST FNRI kontra po dito sa iodine deficiency disorder o yung kakulangan po ng isang tao o ng isang individual ng iodine, gumawa po kami ang DOST FNRI ng tubig talino. Isa po itong normal na tubig lamang po na hinaluan lang po natin ng fortificant o na food fortificant na tinatawag po nating iodine. Para sa kaalaman ng lahat, ano ba itong iodine at bakit ito mahalaga sa kalusugan? Ang iodine po, napakahalaga po nito sa kalusugan ng isang tao. Isa po itong micronutrient na kailangan po ng tao dahil lang iodine ay nakakatulong po sa physical and brain development po ng isang individual. Kaya pampatalino. Siyempre, pag hindi develop yung brain, mahirapan ka. Tama po. So, kaya importante na bata pa sila ay umiinom na nito para masiguradong maging maayos ang pag-develop ng kanilang mga utak o brain. Ano-ano ba ang mga pangunahing sanhi ng iodine deficiency sa Pilipinas? Usually po, kaya lang naman po nagkakaroon ng iodine deficiency dahil yun nga po, kulang po sa iodine ng isang tao. Kaya ka nagkukulang dahil marahil po sa food, hindi po sila nakakakuha ng mga or nakakakain ng mga pagkain na rich in iodine gaya ng mga seafood, tapos mga itlog, sa mga dairy naman po gaya ng mga sa milk natin or mga cheese, ganun po. At may iba pang mga nasa commercial na mga fortified with iodine. Di ba yung mga pagkain na yun, halos marami naman sa merkado at kumpleto naman. Kaya lang siguro dahil sa kahirapan, yung ating mga kababayan, medyo nahihirapan makakuha nito. Yun na rin po. Siyempre, yung presyo pa rin po talaga. Yung presyo, tama ka. Tsaka mas maraming napuproduce na karne. Tama po. Pero ako noon, isda ang aming pagkain parati. Tama po. No? Kasi seafood daw, sir, di ba? Dapat ang seafood ngayon, kung anong makita, kinakain na, whatever they see. Ang importante, galing sa dagat. Tama po. Hindi lang mga isda, lalong-lalo na ang seaweed. Yan. Na mataas sa iodine content dyan. Kaya matalino yung sekretary. Ano-ano yung mga sintomas ng iodine deficiency at paano natin malalaman na kulang para tayo sa iodine? Sa mga sintomas po, marami pong mga negative effects kapag ang tao ay kulang sa iodine. For example po, sa mga bata,
maaari pong, dahil like na-mention ko po kanina, na ang iodine ay nakakatulong po sa brain development ng isang tao. Sa mga bata, maaari pong sa mga kaedaran niya, medyo yung IQ niya ay hindi po nakakasabay siya dun sa mga same age niya, ganun. Medyo napag-iiwanan po siya in terms of IQ dahil nga po baka may kulang po or nagka-problem sa brain development. And sa mga pregnant and lactating naman po natin, may chance po na makunan yung ating mga mommies dahil po kulang sila sa iodine. Kaya pala, Secretary, may mga bata ngayon na mga ang edad ay 10 taon pero ang height, ang sukat ng katawan parang malayo 10 taon. Kaya nga isa yan sa ating tinitingnan at napakalaking programa ng gobyerno, yung usapan ng malnutrition and micronutrient deficiency. Kaya hindi lang busog ka, kundi ano yung mga sangkap doon sa mga pagkain na nakakain ng ating mga kabataan. Kaya ang mas maganda nga magmula sa sinapupunan pa lang ay maayos yung pagkain hanggang siguro mahigit 10 years old kasi doon nade-develop ang brain at katawan ng ating mga bata. Paano ba ginagawa ang tubig talino? Ano ba ang mga sangkap na ginagamit dito? Yung tubig talino po, meron po siyang dalawang major na ingredient or na tawag dito, na siya pong paggawa ng tubig talino. Una po is yung gumagawa po tayo ng iodine premix. Pag sinabi po nating iodine premix, ito po yung highly concentrated ng iodine. Ito po ay hindi for direct consumption dahil masyado pong mataas yung concentration nito. At ang pangalawa naman po is yung water mismo, yung sa mga purified water. Kasi kumukuha lang po tayo ng very minimal amount lang po ng premix na ihahalo natin dito sa ating ordinary water. Then yun na po, meron ka na po agad na tubig talino. At bakit sa tubig nga inalalagay itong iodine? Kaya po naisipan ng DOST-FNRI na sa tubig dahil yung tubig po ay kinokonsume ng kahit na sino po. Tapos sa lugar po natin dito sa Pilipinas, tayo po ay nasa mainit na lugar. So kailangan po natin palagi na uminom ng tubig. At alam naman po natin yung mga kapwa natin Pilipino, sobrang hardworking po, lalo physically ng mga trabaho. So kailangan po nila ng tubig. At least pag water, kahit sino from Luzon, Visayas, o Mindanao, kayang-kaya po uminom ng tubig. Tama yun. Gaano ba karaming iodine ba ang kailangan natin sa katawan? Sa iodine po, kapag mga adult individual naman, kailangan po ng at least nasa 150 microgram po ng iodine. Pero mas mataas po ang pangangailangan ng mga mommies, ng mga pregnant po, dahil nga po may... Dalawa. Opo, halos doble po. From 150 na individual kapag kapag pregnant and lactating, 250. And i-add ko lang po, gaya ng na-mention ni Secretary kanina, kasi po, kung healthy si mommy, healthy rin si baby. So yun po, dun po talaga nagsisimula yung lahat. Ayun. At ano ba lasa nitong iodine? Kasi parang nakatim na ako niya, sir. Pero parang baka iron yung sinasabi mo. Ay, gano'n ba yung sir? Magkaiba ba yun? Oo. Opo, iba po yung iron, iba po yung iodine. Dito po sa tubig talino, gaya po ng nabanggit ko kanina lang na wala naman po itong pinagkaiba sa wala po pinagkaiba sa ordinary na tubig natin. Kung ano po yung lasa ng iniinom natin parang sa bahay. Hindi malalaman. Hindi po malalaman. Kasi nagkaroon din, before po kami gumawa ng isang technology or yung product, meron pong tinatawag na sensory acceptability or parang tinetest po namin for sensory ito. So maraming mga in-house na panelist po na from our office na siya pong tumitikim nito. And na-determine din yung shelf life niya. Ibig sabihin po nun, hanggang sa mga gantong months, acceptable pa rin po at hindi po na-determine yung lasa po. Hindi po alata. Ayan. Ganong karaming iodine ang makukuha sa pag-inom ng tubig talino? Ayun po, base po sa pag-aaral ng DOST-FNRI, usually po kasi ang iniinom ng isang Pilipino, umaabot siya ng mga 5 glasses a day. Sakto, kaya ang dinevelop ng DOST-FNRI, itong tubig talino, kailangan mo makainom ng 5 tubig or 5 250 ml po. Sa pag nakainom ka ng 250 ml ng tubig talino, makakakuha ka na po ng at least 33% ng recommended na iodine po ng isang tao. Paano pag nasobrahan? Pag nasobrahan naman okay po, okay lang naman po kasi kapag sumobra naman ng tao sa iodine, nailalabas naman po ito. So through pag-ihi po natin, ganun. Ayun. Okay. Akala mo tatalino ka sobra. Baka mahirap yun. Ano bang mga sakit ang maaaring maiwasang pag gumamit tayo ng tubig talino? Ayun po, kasi usually, di ba pag narinig natin tubig talino, parang
nagkakaroon po kasi ng misconception dito sa Tubig Talino. Wala naman kasi kaming claims po na para dito sa Tubig Talino. Pero yun nga po, gaya ng mga nabanggit ko kanina, tungkol sa iodine deficiency, kapag kulang ka sa iodine. So, kapag mga individual ay kulang sa iodine, yun, sa mga individual, usually, yung goiter, ganun po. Pero hindi po namin sinasabi na gagaling ka sa ganito. Hindi rin namin kiniklaim na pag uminom ka ng Tubig Talino, tatalino ka. Lalo sa mga bata po kasi. Kasi marami naman dahilan para tumalino. Uminom ka lang, di ka man nag-aral, di ka talaga yun po tatalino. talaga. Parang, ayun din man yung sasabi namin kapag mga may adapters kami na hindi po porque may exam, baka may exam yung mga anak nila. Pwede na hindi mag-aral. Mag-review ka. Pwede po. Iba pa rin po yung mag-review. Pero, uminom ka pa rin ng Tubig Talino. Tama yun. At siguro mas magiging mabilis yung pag-intindi mo doon sa binabasa mo o nire-review mo pagka nakainom ka ng Tubig Talino. Opo, ganyan na nga. Ayun. Papakita nga ng Tubig Talino na yan. Ayan. Ito yung... Iba-iba yung, siyempre siguro, design. Depende yan Depende sa mga adapters po namin na ano. Itong Tubig Talino, pwedeng may bottled water ka na normal na parang binibili mo sa... Di ba? Yes, sir. Tindahan. Pwede rin sa galon mo ilalagay. Opo. Yun po ang tinatawag. Dalawang iba't ibang technology transfer po yung ginagawa namin. Una, itong bottled po na medyo mas mataas po kasi yung yung kailangan mga requirements for bottle kasi yung bottle po natin ay masyadong high risk siya. Unlike dun sa pag mga nasa bahay lang. Nagtuturo din naman po kami. Sa dispenser lang yun. Dispenser po. lang. Yun po yung batch type namin na ano. Saka mas madaling i-distribute siguro yan sa mga household. No? Kaysa, mas mura. No? May mga datos ba tayo na nagpapakita kung gaano ka-epektibo itong Tubig Talino? Opo, sir. Noong 2003, nagkaroon po ng efficacy study itong Tubig Talino kung saan 3 iba't ibang schools po sa Alfonso, Cavite. Nag-collect po sila doon, bali umabot po ng nasa 400 plus na estudyante yung pinainom nila for 1 year. And nakita doon, hindi naman nakita doon sa exam na tumaas yung score, but din sa iodine po, yung nag-take po sila ng samples from initial and yung final. Sa loob ng katawan? Opo, sa pag-ihi po, yun po yung sample yung sa iodine. Nakita po doon na may 60% po na nabawasan yung sa imbis na mataas po yung sa iodine deficiency, bumaba po ito up to nasa 20% na lang po, ganun po. Alright. Ano ba yung mga requirement para maging technology adapter ng Tubig Talino? Etong Tubig Talino po, talagang ino-open po namin to usually sa mga may existing na po na water refilling stations. Kasi kahit papano, mas kakaunti na lang po yung requirements na. Though kakailanganin pa rin po ng mga laboratory glasswares and yung certificate po natin ng Tubig Talino. Pero dapat po, syempre meron pa rin kayong yung mga mayor's permit, mga permit po na kailangan. Yun po. Ayun. Alright. Pwede ko ba inumin itong tubig na to? Pwede po. Safe. Kung sakasakalin niyo magiging super talino. Baka mag-English ka. Oh, this is so delicious. Salamat na marami, John Lester. Baka may mga final message na sa ating mga taga-subaybay. Syempre po, una po sa lahat, kami po ng DOST-FNRI nagpapasalamat po sa pag-imbita po sa akin dito dahil malaking tulong po itong platform na ito para mas ma-disseminate po natin na meron po pala or nag-exist po pala ang Tubig Talino. So, kami po ay nag-i-invite din po ng mga potential na mga technology adapters na parang kailangan nyo lang po muna mag-letter sa letter of intent. Yun po yung pinakauna. And pwede nyo pong itap yung mga DOST, mga regional offices na malapit sa inyo. Sila na po ang makipag-coordinate sa amin. Ayun. Yun po. Okay. Maraming salamat, John Lester Ramirez. Thank you po. Science Research Specialist 1 mula sa DOST FNRI. Baka may gusto kang batiin at mga taga-subaybay natin, lalo dyan sa FNRI. Opo, binabati ko po lahat po ng nanonood ngayon kasi nag-send ako sa kanila eh. Sabi ko, nasa wish bus ako, ganun. Pero yun po, binabati ko lahat na nasa food R&D. Ang buong FNRI po na talagang sobrang workaholic. Sobra po. Ayun, lahat po na nanonood. Yan. At nag-iwan lang po ako, siguro sabihin ko na, wala naman po kasing
hindi magandang pagkain. Ang meron lang po ay hindi magandang lifestyle. Ayun, tama Yan ka. po. Maraming salamat, John. May pinapatamaan ka. Ay, sorry po. Maraming salamat. Maraming salamat. John Lester Ramirez, mga kaibigan, si John Lester Ramirez, ang ating mong nakapanayam. Sa ating mong pagbabalik, kilalanin naman natin ang isang kumpanya na katuwa ng DOST FNRI para magamit ng mga Pilipino ang tubig talino. Tutok lang, magbabalik agad ang Radyo Siyensya. Sa DOST, konektado ka. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Radyo Publiko Serbisyo. Bayang News Nationwide. Balitang pambansa. Sa ulo ng ating Pinakamalawak na pagbabalita. Ang radyo ng Pilipinas. Radyo Pilipinas. Balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Ang radyo ng publiko. Radyo Publiko. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band. magkaisa, magtulungan para sa pag-unlad ng ating bansa. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa 104.3 The Capital. Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, and The Capital. Ang boses ng Pangulo. Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration. Balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa 104.3 The Capital. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. DOST Secretary Dr. Renato Solidum Jr. Onin Miranda, Radyo Siyensya sa Radyo Pilipinas. Nagbabalik po tayo sa ating programa Radyo Siyensya. Pinag-uusapan po natin ang tubig talino. Kasama naman natin ngayon ang isa sa mga technology adopter nito, si Mr. Renz Alfred T. Cruz, manager ng JRI Beverage Manufacturing. Magandang araw sa iyo, Renz. Magandang hapon po, Secretary. Magandang hapon po, Sir Onin. Okay, kwentuhan mo muna kami. Paano ba nagsimula ang inyong negosyo? Yun po, yung business po namin is nagsimula po siya nung pandemic, panahon po ng pandemic. And nagsimula lang po kami as water refilling station para po magbigay ng malinis at ligtas na inumin po sa aming komunidad sa Angat, Bulacan. So, Tama. So parang 4 years ago lang, sir. Oo nga. Paano naman kayo napunta dito? Yun po, laking pasasalamat po namin sa DOST Bulacan. Sila po ang nag-recommend sa amin na may ganitong klaseng technology po ang tubig talino. Since nabanggit po kanina ni Sir Lester na may dalawang klase po ang pag-adapt ng tubig talino, yun nga po is, una po is sa containers. In-adapt din po muna namin ang tubig talino in containers para masupplyan po ang mga iodine deficiency sa lugar po namin. So anong mas mabenta? Mas mabenta ba yung sa container o sa bote? Sa ngayon, sir, kasi yung tubig talino natin in bottles is kaka-adapt lang po namin this year lang po. Hindi pa nyo nakikita. Hindi pa po talaga namin siya na fully market. Yung sa containers naman po is very limited lang po kasi yung mga potential customers namin dahil sa mga bahay lang. Bahay lang po. Actually, mahirap po siyang i-deliver kasi mabigat nga po. So mahirap po siya dalhin sa mga malalayong lugar. At yung mga dadaan pwede mo nang bentahan, ano? Opo, yun po pwede po yun. Pero yun nga po, kagaya nagkaroon po kami ng mas malaking vision na mas madala po ang tubig talino sa mas malayong mga lugar sa pamamagitan nga po ng pag-adapt ng tubig talino in bottles. Paano ba ang proseso sa pagkuha at pag-stock ng tubig talino? Yun po, tumako po tayo sa bottles po natin. Gamit din po ang
water purification system sa ating pong water refilling station is dadaan po siya sa machine po na galing po sa DOST Bulacan. Ay mabanggit ko na din po pala na tayo po ay beneficiary po ni DOST Bulacan ng small enterprise. Tama po. Set up MSMEs po. Set up beneficiary small po enterprise technology upgrading program. Tama po. Ang naging benefits po sa atin ni DOST is yung fully automated machine po natin na bottles para po makagawa po tayo ng tubig talino. Alright. Paano nyo ba ipinakikilala ang tubig talino sa mga potential customers? Di ba, siyempre may mga dumadaan dyan, pwede mong benta ng mga bote at yung sa mga tahanan, yung mga container. Paano bang paraan ng mag-market niyan? Ayun po, ang palagi po namin sinasabi sa mga potential customers is ang ating pong tubig talino is may value added water po siya. Kumbaga meron po siyang iodine na talaga na nga naman pong nakakatulong sa brain development po ng mga bata. Palagi po namin sinasabi na kung meron po kayong mga kids or mga pregnant mommies, is ang tubig talino po is maganda po para sa kanila. Ayun, tama yun, sir. Ikaw ba ay binata? O may pamilya? Na po, Wala, may baby na kayo? So, pag pa. nagka-baby kayo, painumin nyo ng tubig talino. At pag nabuntis si Mrs., dapat uminom siya ng tubig talino. Ano ba ang feedback ng mga customer ninyo? Sa ngayon po, ang feedback po is very positive naman po. Dahil since nakita po nila na ang ating pong product is government funded po, kumbaga inimbento po ng gobyerno na tiwala po sila na malinis at ligtas ang tubig talino. Ayun. So far, ano yung mga challenges o hamon na naranasan mo sa pag-market at pagbebenta ng tubig talino? Ang challenges po talaga is yung pagpapaliwanag sa kanila na meron pong ganitong konsepto na kung saan yung iodine nilalagay sa tubig. Dahil hindi po lahat is alam na meron pong ganong klaseng technology. Ang taga-saan ba kayo sa Bulacan? Sa Angat, Bulacan po. Angat, Bulacan. Malayo sa dagat yun. Malayo. Baka mahirapan sa iodine yung mga tao doon pag hindi nagbenta ng mga isda. Nako. Ay, paano naman ang kumbaga ay ilang bang mga residente sa Angat na kailangan mong supplyan, palagi mo? More or less po siguro, 1,000 po talaga. Mahirap din pong supplyan lahat ng sa residente po sa Angat. Ano ba ang mga hakbang na isinasagawa upang masigurong sumusunod ang produkto sa mga safety at quality standard, syempre, na pinapairal ng FNRI? Tama po. Yun po, una po sa lahat nag-comply po tayo sa FDA. Sumusunod po tayo sa kanilang standard protocol po, sa mga DOH health protocols po. And then, bago po tayo mag-production, minimake sure po natin yung ating pong machine and equipment malinis. At lalo na po sa ating laboratory is dapat po well calibrated dahil nandyan po ang pinaka very critical po na proseso ng paggawa po ng tubig talino. Alright. Paano ba nakatutulong ang teknolohiyang ito mula sa DOST FNRI sa pagpapaunlad ng produkto ng JRE? Po, malaki pong talagang tulong dahil sa una po, yung una pong product namin is natural water lang po, purified water lang po. Wala po siyang iodine. Then nung dumating po si tubig talino is nagkaroon po siya ng very significant function po. Pag meron na po siyang added value, mas matutulungan na po niya ang ating mga kababayan. Pero natulungan ka ba na tumaas ang kita mo? Titingnan mo pa? Titingnan pa po. Dahil kaka-adapt pa lang po namin this year ng tubig talino in bottles. Ano ba ang plano niyo sa pagpapalawak ng inyong negosyo? Sa pagbebenta ng tubig talino o mag-i-expand kayo? Kasi yung ibang mga adapters natin, pati pagkain na nutritious, umaarangkada din yung negosyo nila. Ano bang balak niyo? Sa amin po talaga ngayon is focus po kami sa tubig. Tubig po. Pag i-market po talaga namin muna. Kasi matagal na po ang tubig talino. Way back 2010 pa po siya na invent, pero hindi pa po siya na fully commercialize. Siguro konti pa lang. Konti pa lang po siguro, nahihirapan po yung iba na ipasukin po sa market. So yun po talaga yung balak po namin na sa every schools po talaga yung target namin dahil nandyan po yung pinaka magbe-benefit, which is yung mga students po natin. Kaya ang gusto po talaga namin is every schools po, nandyan po si tubig talino. So yung challenge ba ay malaman ng mga tao o eskwelahan yung importansya ng tubig talino o yung production nyo rin ng tubig na may iodine? Meron din ba kayong problema doon o wala? Wala naman po sa production dahil ang ating pong machine is full automated naman po. Kayang-kaya po niyang gumawa ng mag-bulk na orders. So talaga ang challenges lang po talaga is yung
sa pagmamarket po talaga. Dahil hindi po talaga lahat ng mga schools aware po sila na meron pong ganitong klaseng technology. So, kada punta po namin sa schools, may dala po kaming mga documents para ipakita po sa kanila na talagang kami po ay legit na adapter po ni DOST FNRI. Siguro para sa FNRI, maliban sa pagpapakita ng Nutriban, may kasamang tubig. Ayun, kasi pag pinapakain ng Nutriban, mukhang nabubulunan ako minsan. Tama po, dapat pareho na mga produkto na pagkain, pati tubig. Siguro juices, ipakita na. Ayan. Magkano ba ito per bottle? Ang SRP po natin is 10 pesos lang naman po. Hindi naman po siya nalalayo sa ibang presyo po ng bottled water po. Pero pansin ko medyo maganda yung bote nyo dahil mas makapal yata ito kumpara sa iba. Tama po. Ginawa po talaga namin siyang quality para din po sa mga customers po natin. Bukod ba rito sa Tubig Talino, meron ba kayong iba pang pinoproduce or minamarket na ibang mga produkto na aring gamitan din ng Tubig Talino? Marami po. Yung juices po natin is pwede din po siyang lagyan ng iodine. Actually, meron po kami ngayon na Fresh Q Calamansi, Fresh Q Kamote na sarili po namin products. And sa future po, may plano naman po kami na ilagay po dun yung Tubig Talino para may dagdag na iodine na po siya. Ayun, ang nakita ko sir kanina, meron silang parang Calamansi na nasa Tetra Pak. Tama ba? Tama po. Na meron ding approved din ng DOST FNRI. May iodine na ba yun? Wala pa po. I-develop pa po natin yan sa mga future plans po natin. Okay. Sana magtagumpay kayo. Alright. Baka may mga kapang final message sa ating mga taga-subaybay at taga-panood. Yun po. Una po, hingi po ako ng suporta sa other agencies po natin like DepEd, DSWD na suportahan po natin ang Tubig Talino dahil ang Tubig Talino po hindi pa po siya talaga na fully commercialized, pero nakikita po namin, ako po naniniwala po ako na ang Tubig Talino is dapat po nasa market na po siya dahil may po siya may pakinabang po siya sa ating pong mga kabataan, mga pregnant mommies. Yun po, hiling lang po namin na talagang suportahan po kami, makipag-partner po kami para sa katulad po sa feeding programs, disaster response, and mga nutrition months po, pwede po kaming makipag-partner sa kanila. Ayan. Alam mo ba, ang trivia ko ngayon, pag sinabi mong ayo din, pag ayo kasi sa Bisaya, magaling. Mahusay. O mahusay din. Ang ibig sabihin ng ayo din, so tatalino ka talaga pag sinimulan mo sa bata at sa pregnant na mami. Okay, maraming salamat Mr. Renz Alfred T. Cruz, manager ng JRA Beverage Manufacturing. Baka meron kang gustong batiin, shout out man lang sa mga nakikinig sa atin. Pinabati ko po yung family ko po, Cruz family nanonood po ngayon. Yung Fresh Q family po, yung 7C family po namin, and sa JRA Beverage family po. Dami mong family. Yun po, maraming salamat po sa suporta nyo. Maraming salamat din, JR. Alright, mga kaibigan, si JR, ang ating pong nakasabat na kapanayang, si Ginong Renz Alfred T. Cruz, manager ng JRA Beverage Manufacturing. Secretary, so far, baka may mga karagdagang mga paalala po kayo at announcement para sa ating mga taga-subaybay. Of course, naghahanda na ang Department of Science and Technology, Cordillera Administrative Region or DOST CAR para sa isang makasaysayang pagtitipon ng agham at inobasyon. Mula Agosto 7 hanggang 9, 2025, sabay nagaganapin ang Handa Pilipinas sa Bagong Pilipinas, Luzon Leg at ang Regional Science, Technology and Innovation Week o RSTW sa Newton Plaza Hotel at St. Louis University Navy Base Navy Base Campus. Sa temang Bida ang Handa, Science, Technology, Innovation for a Smart and Resilient Luzon, tampok dito ang mga teknolohiyang makatutulong sa pagharap sa mga sakuna mula sa lindol, pagbaha, landslide at iba pa. May mga exhibit, disaster simulation, capacity building session, at paglulunsad ng mga programang gaya ng Cordillera Dream System at GeoDesk PH. Kasabay rin nito ang RSTW kung saan ibinibida ang mga lokal na imbensyon, pagkain, tela at teknolohiyang pangkalusugan mula sa DOST at katuwang na universidad. Huwag palampasin ang NULAB, STEM in Motion, Mobile Planetarium, DRR Escape Room at ang DOST Cartified Techno Bazaar.
Libre ang exhibits at bukas sa publiko, kaya halina't makiisa sa siyensya, inobasyon at katatagan. Para sa karagdagang detalye, bisitahin ang DOST CAR sa Facebook. Maraming salamat po, Secretary, mga Konek. Yan po ang naging kabuuan ng ating programa. Muli niyo po kami samahan sa susunod na Sabado alas 2 hanggang alas 3 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas. Maraming salamat po kay Joy Timidan, kay Maret Segovia at kay Sir Orly Lopez. Muli ako inyong kapatid, Sahin Paboyd, Oning Miranda. At mula sa Department of Science and Technology, ako si Secretary Renato Silidum Jr., patuloy na maghahatid ng kaalaman at serbisyo para sa bawat Pilipino. Ito ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. One DOST for you. Saan bahagi ng ang DOST sa radyo. Ilang ba